Brother Sam? Ganda kalimutan ko. Mamaya, pag wala sabihin pa. Mamaya, ha? Amen! Okay, masaya. Ang espiritu, masaya eh. Pero pag may ibang narito, hindi mananampalataya, ako, ano sasabihin sa atin? Ganyan ba yan? Ano ba yung mga yan? Amen, mga kapatid. Maging matalino. Oh, maging matalino. Paano nagiging matalino? Eh di magkaroon ka ng isip ng Diyos. Ang Diyos ang pinakamatalino eh. Kahit matalino ka pa rito sa lupa, tanga ka. Bakit? Wala ka isip ng Diyos eh. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, ang pupunta sa impyerno, mga tanga. Bakit? Eh isip nila eh. Wala silang isip ng Diyos. Ang pupunta sa langit, matatalino. Kaya sabi ng Diyos, maging matalino kayo. Wise. Ang wise lang o matalino. Ang prudent man na pupunta sa langit. Bakit? Meron siyang kaisipan ng Diyos. Nung araw kasi, ang kaisipan natin, kaisipan ng demonyo. Nung araw, anak tayo ng demonyo, wala tayong magawa sa kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Kasi nananahan ng kasalanan sa ating katawan. Eh, nasa katawan pa tayo eh. Kaya nauunawaan ng Diyos yun. Minsan tayo, kahit nagpapakabanal-banal tayo, nagkakasala pa rin tayo. Bakit? Nasa katawan pa tayong gawa sa alikabok. Kaya minabuti ng Diyos na yung oras na para tawagin na tayo, dahil nung simula pa lang, alam na ng Diyos kung sino tayo. Kilala na tayo ng Diyos nung una pa. Kaya nung minarapat ng Diyos na yung panahon na para tawagin tayo, tinawag na tayo. Hinirang tayo at pinili para magawa ng Diyos ang kalooban niya sa atin. Hindi pwedeng mabuhay tayo sa dating pagkatao. Eh. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa espiritong suwail. So kailangan, you must be born again in the Spirit of God. So yung tatay natin sa Satanas dati, hindi na natin tatay. At tunay na tatay na natin ang Ama. Ang tatay ng Panginoong Jesus. Kaya si Kristo ang panganay ng mga panganay. At lahat ng tunay na naging Kristiyano, mga panganay lahat. Firstborn, na ililigtas. Na nung panahon pa rin ng yung Passover. Mga panganay ng Israel ang niligtas doon. Ngayon, ang lahat ng panganay, yung tunay na born again. Ang suwail na espiritu, hindi na suwail. Kaya sabi ni David, Panginoon, bigyan mo ako ng espiritu matuwid. Huwag mong iwanan ako ng yung Espiritu Santo. Kaya ang Diyos makakagawa lang kapag may espiritu matuwid. Kasi ang Espiritu Santo mananahan sa espiritu matuwid. Yung suwail na espiritu, hindi makakasunod sa Diyos yung carnal mind eh. Kaya lahat ng mga hindi tunay na Kristiyano, pupunta sa impyerno yun. Carnal mind yun eh. Yung espiritu nila, suwail pa, hindi pa sila naboborn again. Kaya sabi ng Diyos, except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Except, ibig sabihin, superlative degree. Walang ibang paraan. Kung hindi ang paraan ng Diyos, so para maging matalino tayo, paraan ng Diyos ang gagamitin nating paraan. At ang paraan ng Diyos, gamitin itong ating katawan. Kasi ano gagamitin ng Diyos sa atin? Eh, tao tayo. Yung ang kabayo, ginamit niya eh. Diba, kay Balaam? Eh, tayong tao, kailangan mailigtas niya. So, may gagamitin siya, ang pagkatao natin. Kaya nung hinga ng Diyos ang ginawa niyang alikabok na tao, naging kaluluwang buhay. So, tayo ngayon, mga kaluluwang buhay. Buhay, bakit? Gumagalaw pa tayo. At ang katawan natin, ang gagamitin ng Diyos para maluwalhati siya. Kaya ang message ng Panginoon sa atin, glorify God in our body. So habang nasa katawan pa tayo, lahat ng nalalabing oras pa natin, ipaglilingkod na natin sa Diyos. Ang katampatang pagsamba sa Diyos, ang pag-aalay ng katawan, bilang handog na buhay. Basahin natin yun. Kaya nga, Romans 12:1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan. Iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, kaluluwang buhay. Nakaaya-aya sa Diyos na inyong katampatang pagsamba. Reasonable service to God. Ang ating pagsamba ay ang pagsunod sa Diyos. Ang paglilingkod natin ay ang pagsunod sa Diyos. Bakit tayo nakakasunod sa Diyos ngayon? May Espiritu Santo na sa ating ibinigay. At ang Espiritu ng pananampalataya ay binibigay lang sa tunay na anak ng Diyos. Ang mga tao kasi, walang Espiritu ng pananampalatayang galing sa Diyos. Anong nasa kanila? Kuro-kuro,
haka-haka, parang mga hapon to, kuro-kuro, haka-haka. Yung idea ng mind nila, yung opinion ng isip nila, ang akala nila, pananampalataya, hindi. Iisa lang ang pananampalataya. There is only one faith in Jesus Christ alone. So kung hindi magiging Kristiyano o born again na isang tao, hindi makakapasok sa kanya Espiritu Santo, hindi mailalagay sa kanya ang salita ng Diyos na magliligtas na kaluluwa niya. At sino ang matalino? Ipakita niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ang pagiging matalino. Kaya ito nga ang message ni Lord sa atin, yung nakalimutan ni Evelyn. Yun nga ay, maging wise tayo. Glorify God for being wise. Kasi in whatever we do, we eat, we drink, do it in the glory of God. Lahat ng gagawin natin dito sa lupa, do it in the glory of God, in the name of Jesus Christ. Kaya sabi nga sa itong mga nahuhuling panahon, ubusin na natin, pakita na natin ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. There is no more time. Anytime rapture na. Kitang-kita na natin lahat ng mga ebidensya. Kitang-kita na natin ang lahat ng signs of the times. Nabababa na ang Panginoong Yesus para kunin na niya yung kanyang mga kapatid. At sasabihin na ng Ama sa kanya, pag kumpleto na ang bilang ng ngempil na binubuo ng Ama, ang Ama nakakaalam ng lahat. Pabababain na si Kristo. At si Kristo, hindi niya rin alam kung kailan siya bababa. Ganon, kaluwalhati ang Ama. Naglilihim siya ng mga sikreto. Kahit kay Jesus Christ, naglihim siya. Bakit? Siya yung pinakamataas na katungkulan ng pagiging Diyos. Kaligayahan ng Diyos na maglihim ng isang bagay. At kaligayahan ng Diyos na itago ang isang bagay. Nasa kanyang administrasyon yun. Itinago niya sa Panginoong Yesus yung oras ng pagbaba niya. Kaya ang Panginoong Yesus niya, walang tigil na pananalangin para sa mga anak ng Diyos. Kahit kasama tayo ngayon ng Panginoong every Thursday. Yung ipinagpipray ng Panginoong Yesus ng mga anak ng Diyos, nakukumpleto sa kapunuan bilang ng yun din ang pinagpipray natin. Hindi naman kasi tayo Diyos Hindi natin alam kung sino yun Pero ang Ama, alam yun. Kaya yun ang pinagpipray ng Panginoong Yesus. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kalooban ng Ama na mamatay tayo dito sa lupa, kundi iligtas sa masama. So para mailigtas tayo sa masama, iaalay natin ang katawan bilang handog na buhay. Kasi ang gagamitin ng Diyos sa atin yung pagkatao natin So para magamit tayo ng Diyos, kailangan ma-born again muna. I-justified muna ang Espiritu. Sabi sa Hebrews 12:13. 12:23 pala, hindi 13. Tama yung number sa huli, 3. Hindi tinamaan yun. 23 pala. Parang si Evelyn, naalala ko na. Talagang ganun May kalaban, may nanggugulo sa atin Pero hindi siya mananalo. Nanalo Di ba nasabi din ng mensahe, magpakatalino? Nanalo ba si Satanas? Talunan yun ngayon, ito, 23 pala, hindi 13. Basahin natin. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. The spirit is justified. Kasi yung lahat ng mga taong hindi pa tunay na Kristiyano, hindi pa justified yung spirit nila. So they are spiritually dead. Patay ang espiritu nila. Suwail Carnal mind sila. Kailanman hindi sila makakasunod sa Diyos. Bakit? Carnal mind Ang espiritu nila suwail. Kailangan ma-born again muna. Born from above. Tumanggap ng espiritu sa langit para makabalik sa langit. Ang pwede lang umakyat, yung bumaba. At sabi ni Kristo, ako'y bumaba. Galing sa aking Ama. Kaya ako'y muling babalik sa aking Ama. So para makapunta tayo sa Ama, magpapababa ang Ama ng espiritong justified. Huwag niyo ba? So, nanggaling sa Ama sa langit yung espiritu natin ngayon. Justified na pinasakdal. Ngayon lahat tayo mga panganay isinama sa kanyang iglesyang itinayo. Katulad ng mga panganay ng Israel, Passover. Ganon din naman kung ano nangyari nung Old Testament, nangyari din ngayon. Kaya nung araw lang kasi larawan, anino, pagpapakita lamang na magaganap. Yung pag-offering ng dugo nun, puro hayop, di ba? Once and for all, tinapos na ni Kristo, isang beses na lang, yung dugo na niya. Tapos na.
Yung high priest ng araw, once a year pumapasok sa Holy of the Holies para magkaroon ng atonement sa kasalanan ng Israel. Hindi na isang beses na ginawa ng high priest. Si Kristo na ang high priest. Kaya nasira yung telon sa Holy of the Holies. Makakapasok na tayo kasama ni Kristo sa Holy of the Holies. We can be holy. Kaya kaya na natin magpakabanal. Kasi matalino na tayo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng papasok sa impyerno, tanga. Hindi ko na ipaliwanag to dati sa inyo nung nakaraan eh. Ngayon, pinapaliwanag ko na. Kaya tanga, wala silang kaisipan ng Diyos. They have no mind of Christ. But we have the mind of Christ. At ang isip ng Diyos, ang pinakamatalino. Kahit ikaw pa pinakamatalino, kahit si Einstein ka pa. Wala ka sinabi sa kaisipan ng Diyos. Ang kahinaan ng Diyos eh. Ang kalakasan ng... Ang lahat ng karunungan ng tao, basahan lang sa Diyos yun. Ang karunungan lang ng Diyos ang tinatanggap niya. Kasi kung tatanggapin niya ang katuwiran ng tao at karunungan ng tao, kabutihan ng tao, bakit ba pinababa si Kristo? Bumaba si Kristo para linisin ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Lahat ng tao, makasalanan. Huwag mo sabihin matuwid ka, baluktot ka. Pag ikaw naging Kristiyano, tutuwirin ka. Kaya sabi ng Diyos, yung baluktot, hindi matutuwid eh. Yung kulang, hindi mabibilang. So, paano mabibilang? Dadagdagan ng Diyos. Ano dinagdag sa atin ng Diyos? Ang kanyang Espiritu Santo. Lahat Espiritu eh. Yung Espiritu ng pananampalataya. Kapag ang isang tao walang Espiritu ng pananampalataya, ang nasa kanya, Japanese, haka-haka, puro-puro. Yun lang ang alam niya. Yung idea ng isip niya, matatalino. Si Confucius, matalino. Si Aristotle, ang daming matatalino, si Hipparchus, si Plato. Ang daming matatalinong tao, pero tinatanggap ba ng Diyos yung filosofiya nila? Hindi. Basahan nga sa Diyos yun eh. Ang tatanggapin lang ng Diyos, ang isip ng Diyos. Kaya sabi niya, ay ako nga. Walang ibang Diyos sa akin, ako nga. I am what I am, sabi ng Diyos. Walang ibang Diyos. Iisa lang ang Diyos na Ama, na pinakamataas ang Ama. Ngayon, pinabalik na tayo ng Ama sa Kanya. Kasi, para tayong mga tupan ligaw. Napupunta pa kayo dun sa crossing, nakikita niyo yung pilusa, may mga tupa dun eh. Alam niyo, kulay ubi na. Bakit? Ang dumi-dumi, pero tupa pa rin yun. Lalabas ang pagkaputi nun kapag nilinis. Kasi ganun din tayo nung araw. Tayo yung mga tupa dun sa pilusa. Ang dudumi natin nung araw, kulay itim, kulay gray, kulay ubi na tayo nun sa dumi. Pero nung magalingin ng Diyos, natawagin tayo, nilinis tayo, justified ang Spirit. Ngayon, ang binabanal naman niya ang ating isip, damdamin at kaluluwa. Kasi yung katawan, iaalay lang papalitan lang eh. Para magamit tayo ng Diyos ngayon, iaalay mo yung katawan. Kasi pag hindi mo inaalay ang katawan, gagamitin ng Diyos? Ang gagamitin ng Diyos, Espiritu, kaluluwa mo, nasa katawan mo yun. Don't you know that the body is the temple of the Holy Spirit? Yan ang temple of the Holy Spirit, so ialay mo. Pag naialay mo na yung katawan mo, madali ka na makakasunod. Kasi hindi na makakakilos ang kasalanan sa katawan. Pinipigilan mo na eh. Yun ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. So control the body. The lust of the body. Kasi makapangyarihan ng katawan. Outer man yan eh. Nandyan ang lahat ng kasalanan. Nagawa ni Satanas kasi ng mga lubiluhan ng kasalanan ng mundo. Sa pamamagitan ni Adan, nakapasok ang kasalanan sa mundo. So nahawa ngayon ang lahat ng tao sa kasalanan ni Adan. Kaya tayo naging makasalanan din. Nahawa lang tayo. Kasi yung bata, walang kasalanan yun. Pupunta sa langit yun eh. Pag pupunta sa impyerno, pag lumaki na. Si Eva, sanggol din yun eh. Kaya lang malaki na. Sanggol si Eva, si Adam, walang alam yun. Inosente yun eh. Kaya nga nadaya yun ng demonyo. Walang alam eh. Pinaniwalaan na sinabi ng demonyo. Nung tayo bata at sanggol pa, sa langit tayo. Bakit? Wala pa tayong kaisipan eh. Pero habang lumalaki ka ng lumalaki, depende sa environment mo. Kung ano magiging ikaw. Kapag environment mo, puro mga siga, durugista, katulad dito sa amin. Puro siga tao dito, puro durugista. Paglaki yun, ganun din ako, siga din ako, durugista rin ako. Kasi mahahawakan ka ng kasalanan. Hindi pwedeng hindi, kasi humahawa ka kasalanan. The spirit transfer. Na itatransfer ni Satanas ang espiritu niya sa tao.
Kaya kita mo, yung spirit of fear, kay Satanas yan. Pero yung spirit of faith, genuine faith yun, galing sa Diyos yun. Walang pwedeng makapagbago nun. Ang may espiritu lang ng pananampalataya ang makakasunod sa Diyos. At ibinigay ang Espiritu Santo sa atin para masunod natin ng Diyos. Meron na tayong bunga sa ikababanal. Romans 6:22. Dadagwat gayong laya na kayo sa kasalanan. So nung araw, alipin tayo ng kasalanan. Ang ama natin si Satanas. Ngayon, tinawag tayo, naging Kristiyano, malaya na tayo sa kasalanan. Hindi na natin tatay si Satanas. Pero nagpupumilit din yun. Nagkukunwaring tatay-tatayan natin. Pero ang iuutos niya, kasalanan. Ang tunay na ama, hindi mag-uutos ng kasalanan. Kabanalan. Dadawag ngayon, laya na tayo sa kasalanan. At naging mga alipin ng Diyos. Ano ibig sabihin ng alipin? Ang alipin, nung araw, alam niya, binibili yan. Pag binili ka, wala kang karapatan sa sarili mo, binili ka eh. Ang susundin mo lang yung sinasabi ng bumili sa iyo. Eh sino ba bumili sa atin? Si Kristo. Binili na ng kanyang dugo, tayo ang lahat ng kasalanan. So alipin na tayo ngayon ng Diyos. Pero ano ginawa ng Ama? Sabi niya kay Kristo, hindi na natin sila alipin, kaibigan. Kasi yung alipin, walang decision making yun sa sarili niya. Kung ano lang iutos mo, eh di parang robot. Eh yung kaibigan, hindi eh. Pwedeng magkwentuhan. Kaya sabi, pumasok kayo sa pintuan kay Kristo, you come and you will sup up with me. Makikipagkwentuhan si Kristo, kakain tayo sabay. Magpe-fellowship tayo. So nakakapag-fellowship na tayo ngayon sa Diyos. Bakit? Anak na tayo ng Diyos eh. Ginawa tayong anak ng Diyos. Adopted son of God. Ang ibinigay lang sa atin, karapatang maging anak ng Diyos. Pero yung karapatan na yun, kailangan yun eh, maging genuine sa langit. Kailangan magkaroon ng judgment. Yung mga may lupa dito, halimbawa, nandito ba si Ray? Halimbawa si Ray, binigyan ng right ng lupa. Rights lang yun. Ewan kung anong condition para maging inyo na yun. Ang condition ng Diyos sa atin para makapasok na tayo sa langit, na i-justify, pabanalin tayo. Kaya ang ginawa niya, binigay yung Espiritu Santo para pabanalin. Ngayon pumayag ka. Pumayag ka na ang Espiritu Santo susundin mo dahil ang dala-dala niya si Kristo. Sabi ng Espiritu Santo, ang sinasabi ko, yung narinig ko. Hindi ako nagsasalita ng ganang akin. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko sa inyo galing sa Ama. Kung ano sinasabi ng Ama at paano ginasabi na, yun ang sinasabi ko. Hindi nang galing sa akin ang sinasabi ko, galing sa Ama. So lahat ng bagay nang galing sa Ama, yun ang mabuti. Kaya tayong lahat, galing tayo sa Diyos. Bumalik na tayo, tupa tayo, bagang magkulay ubi dati. Kulay black. Ngayon, nalinis na. Sabi sa Isaiah 1:18. Umpisahan natin sa 16. Maghugas kayo. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Sa harap ng aking mga mata, maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayo magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipigati. Inyong saklolohan ang napipigati ang mga hatulan ng mga ulila. Ipagsalangsang ninyo ang babaeng balo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, scarlet, napulang mapula yun, kasalanan, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng tupa. Puti, balahibo ng tupa. Kaya kahit kulay ubi tayo dati, kulay itim, o kahit scarlet pa, nilinis na tayo ng Diyos ng dugo ni Kristo. So malinis ka na ngayon, banal ka na, matuwid ka na. So ngayon, luluwalhatiin mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. 1 Corinthians 6:20. Sapagkat kayo binili sa halaga. So binili tayo sa halaga. Alam niyo ba yung pagkakabenta ni Judas kay Jesus ay 30 pirasong pilak? Sa Old Testament, alam niyo, kabayaran lang yun sa isang sa isang kabayo.
Halimbawa, meron kang napatay. O yung ano mo, nakapatay. Babayaran mo lang yung 30 pirasong pilak. Buti pa, mahal pa si Delilah, mahal pa nabenta si Samson. 1,000 pilak eh. Pero si Jesus Christ, 30 pirasong pilak lang ang halaga. Parang isang kabayo lang ang binayaran. Pero kita mo, nagsisi rin si Judas eh. Kasi akala niya hindi papatayin si Kristo, inosente si Kristo eh, sabi niya. Nagbenta ako ng isang inosenteng tao. Ibinato niya yung 30 pirasong pilak doon sa mga pariseyong nagbayad sa kanya. Hindi tinanggap na pariseyo, blood money. Sabi ng pariseyo, blood money yan. Dinampot yung pera, sabi nila, hindi pwedeng isama sa atin, malinis tayo. Hindi pwedeng isama maruming pera. Ang ginawa nila, bumili sila ng lupa. Valley of the Dead. Yung tinatawag na lahat ng mga foreigner na namamatay, doon inililibing. Yun ang naging kasaysayan ng pera ni Judas. Doon inililibing doon. Pero nagsisi si Judas, como si Judas naman talaga, hindi naman tunay na apostol o tunay na Kristiyano. Nagawa niya yun. Nagsisi, kaya lang, pinatay niya sarili niya. Paano ba siya makapagsisisi? Patay na siya. Hindi ka pwede magsisi nang sasabihin mo, Lord, papatay ko po sarili ko, patawarin mo ko. Hindi, tapos pinatay mo yung sarili mo, tapos na. Paano ka ba? Ang makapagsisisi, yung buhay. Yung sanggol, hindi makapagsisisi. Bakit? Walang kasalanan yun eh. Kaya si Eva at si Adan, lumaki sila ni Eva at si Adan, galing din sa pagkasanggol yan. Kaya lang sila natuto nang kumain sila ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Ano yun? Isip. Nagkaroon na sila ng sariling isip. Ang problema, isip ng tao. Kaya, tanga. Kung kinain sana nila yung puno ng buhay, isip ng Diyos yun. Si Kristo yung puno ng buhay. Banda-banda mo rito sa akin. Kaya, ikot mo lang yan. Kaya nga sa langit, dinala na yung puno ng buhay. Pero pinuroteksyon na ng Diyos yun sa paraiso. Sa Garden of Eden. Nilagyan nyo ng angels na merong espadang umiikot. Baka may makakain, hindi mamamatay eh. Pag may nakakain nun, eternal yun eh. Pag nakain niya yung bunga nun, hindi na siya mamamatay. So forever siyang masama. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ang maging forever masama. Ang forever lang ang Diyos, banal, at lahat ng anak niya. So ang forever lang yung banal. Kaya nga forever and ever ang Diyos eh. Kaya pag nakasama tayo dun sa langit, nakapasok tayo dun sa New Jerusalem, sa bahay ng Diyos, forever and ever, hindi na tayo lalabas dun. At walang makakapasok dun na masama. Ang eternal na buhay ng masasama sa impyerno, dagat-dagatang apoy. So ikaw ang pipili. Kaya ang mga tao ngayon, wala silang maikakatuwiran sa Diyos. Lahat ng tao, binigyan niya ng chance. Given a chance. Binigyan niya ng chance na makasunod sa Kanya. Sa panahon ng generation natin, being born again ang paraan. Nung nakaraan, sa pamamagitan ng konsyensya, sa kautusan ni Moses. Ngayon, by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ilalagay sa iglesia. Sa millennium period, magpipreach pa rin yun, gospel ni Kristo magliligtas sa kanila. So walang makapagsasabi kahit yung mga beast, yung mga savages, sa mga gubat. Pupuntahan natin yun dahil pati mga anghel magpipreach sa hangit. So sino makapagsasabi hindi kami nakarinig ng kaligtasan? Kaya nga, when the gospel was preached to all the world and then the end shall come. At saka lang darating yung gugunawin ng Diyos ang buong universe. Kapag na-preach na yung gospel to all the world, kasi makatuwiran ng Diyos, makatarungan siya. Wala kang pwedeng sabihin na hindi ko narinig eh. Panahon ngayon, hindi pwedeng sabihin na hindi ko naman narinig puro ibang kahit nga hindi sugo ng Diyos, demonyo, nagpipreach ka Ang ipinipreach ng demonyo, word of God din Hindi ba ginamit ni Satanas yung kay Kristo? Yung temptation ng 40 days and 40 nights sa disyerto, word of God yun Ang ginagamit ni Satanas, word of God. Kasi kung hindi, mabubuko siya ng todo. Kaso magogoyo ba niya may Holy Spirit? Kaya nga ang laging prayer ko sa atin, yung anointing ng Holy Spirit. Yung discernment of the Spirit. Espiritu ng karunungan, espiritu ng katalino, espiritu ng kaunawaan, espiritu ng kapahayagan. Lahat yan, espiritong galing sa Diyos. Hihingin natin yan. At nasa Espiritu Santo yan, gagawin niya yun lahat. Sa mga lahat ng sitwasyon sa buhay natin, tanungin mo lang ang Holy Spirit. I-glorify natin ang Diyos sa lahat ng gagawin natin, at sa lahat ng nalatabing panahon pa natin, wala tayong gagawin, i-glorify ang Diyos. Luke 1:75.
nung araw, ako, nung isilang ako, isilang ka sa mundo. Hanggang sa dumating ako sa 28 years old ko, wala akong ginawa doon, kundi puro kasalanan. Intentional na kasalanan na hindi ko kayang pigilan. Alipin ako ni Satanas noon. Pero nung loobin ng Ama, na November 25, 1985, ay tawagin ako ng Diyos, ma-born again ako, until this time, nagpakabanal-banal ako, at wala akong gusto kung hindi magpakabanal-banal na lang. To the last days of my life, ganun din kayong lahat. Sinasabi ng Bible yan eh. Basahin natin. Luke 1:75. 74 muna. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating kaaway. Ligtas na tayo, tandaan nyo ha. Doon takot si Satanas eh. Pag sinabi mo ligtas ka na sa kanya, nanginginig na yun. Alam mo na wala na siya power eh. Like a roaring lion na siya. Yung ibang hindi nakakaalam nun, ama pa kasi siya. Kaya hindi masabi yung pananampalataya. Eh may pananampalataya na tayo. Naligtas na tayo sa kadiliman, inalis tayo sa kadiliman, dinala tayo sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos ngayon. Yamang naligtas sa kami, ay paglingkuran natin siya ng walang takot, sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So sa kabanalan, ano yung kabanalan? Pagsunod sa Word of God. Ano yung katwiran? Karunungan ng Diyos. Sino ba karunungan ng Diyos? Si Kristo. O sino ang marunong? Yung mga anak ng Diyos, yung mga tanga, pupunta sa impyerno. Bakit? Hindi marunong. Anak ng demonyo kasi. Tingnan mo si Lucifer, full of wisdom yung bakit tanga. Ayaw niya ng karunungan ng Diyos. Ang gusto niya, karunungan niya. Siya yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Nag-decision siya kung ano tama o mali sa sarili niya. Isa lang ang tama, ang Diyos lang. Kaso naging tanga nga siya. Pupunta siya sa impyerno. Gagawa ng impyerno para exclusive para sa kanya. Exclusive kay Satanas at sa mga anghel niya. Exclusive gagawa ng dagat-dagatang excuse me. Wala nga sanang dagat-dagatang apoy yung impyerno. Kaya nga ginawa na ng Diyos yung titirhan doon sa langit, yung New Jerusalem eh. Wala siyang plano sa impyerno. Eh ang problema, may sumuway na anghel. Wala sa plano, gagawa na ng bahay ni Satanas ngayon. Dagat-dagatang apoy nga. Matthew 25:41 yata yun. Tama, Matthew 25:41. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Kasi pag nasa kaliwa ka, no, nadiliman yun. Ang nasa kanan lang ang Diyos, righteous. Sa langit, lahat tayo sa kanan nakaupo. Wala sa kaliwa. Ang nasa kanang trono ng Ama ay si Kristo. Nasa kanang trono tayo ng lahat. Magiging katulad tayo ng Diyos, hahatol din tayo. Magiging hari din tayo. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayo mga sinumpa. Sino yung sinumpa? Yung mga tanga. Sino yung mga tanga? Yung walang karunungan ng Diyos. Walang kaisipan ng Diyos. Yun ang pupunta sa impyerno. Na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kasi nakahakot siya ng anghel eh. Yung mga angels of God, napasunod niya, gaano katalino mag-preach si Satanas para mapasunod niya yun. Alam niyo, ang tingin ko, opinion ko to ha, politika. Napangakuan. Kaya ngayon dito sa mundo, ang daming Diyos, di ba? May Norse God, may Greek God, Roman God. There are many gods. Di ba? Samantalang isa lang ang Diyos. Halimbawa ako si Satanas, lahat kayo ha, sumunod lang kayo sa akin, iwanan ninyo yan Diyos na yan. Hindi totoong Diyos yan. Ako ang Diyos na ninyo. Lahat kayo magiging Diyos din. Kasi ang gusto ni Satanas maging Diyos eh. Eh di ipapaka, magiging Diyos din kayo lahat. Nakita mo, may mga goddess of, merong si Esther, the goddess of beauty, the goddess of fertility, ang daming Diyos, di ba? Iba yung Diyos ng Romano, iba yung Diyos ng Griego, yung Diyos ng mga Norse gods, si Mighty Thor. Mga Norse gods yan eh. Di ba? So ibig sabihin, tingin ko yan, opinion ko yan, napangakuan. Kasi sa politika, ganyan din eh. Politika eh. Bakit kakampi sa isang taong Kagaya ngayon, mag-i-eleksyon. Kanino ka kakampi?
Siyempre kumampi ka doon sa mananalo, ba't kakakampi sa matatalo? Ang tanong, sino kaya mananalo? Pinipilit i-destroy ang mga Duterte, di ba? Tignan natin kung madi-destroy. Ang dami pa rin followers doon sa Hague, sa Europe eh. Ang dami nagrarally pa rin doon eh. At dito sa Pilipinas, ang daming kampi pa rin eh. Yung mga kampi naman ni Marcos, wala namang ibang tatakbo niya, kundi Marcos din, tsaka mga Duterte eh. Eh ako, hindi na ako makakaboto. Bakit? Wala na ba alam ko sa voters list? Kasi takal ko lang hindi nakakaboto eh, 3 beses na yata. Nawala na akong ganang bumoto eh. Useless yung boto ko. Kaya hindi ko na-experience yung tinatawag na suffrage, yung right to vote. Kahit ba left to vote. Nagsawa ako, ayoko, paniwalaan na sila lahat. Nasasama lang ako sa kasamaan nila. Pero kayo, bumoto kayo, no? Sayang yun, suffrage yun eh. That is your right to vote. Ako hindi na eh. Kasi may technicalities na ako, 3 beses na kurado na pangalan ko doon sa database ng COMELEC. At kahit naman sino manalo dyan, ganun din. Bakit? Eh mag-ahari sa mundo. Sino ba hari ng mundo? Sino ba ang Diyos na sa liba? Si Satanas. Hawak niya lahat ng mga presidente ng buong mundo. Kaya hawak niya yung lahat. United Nations, hawak niya. Kasi pag hawak mo lahat ng pinuno, hawak mo lahat eh. Ganun katalino ang mga Rothschild. Sabi ni Rothschild, kung ako magpapautang, pautangin ko yung mga bansa, tiyak makakabayad kasi may bangko sentral yun eh. Magiging alipin niya lahat ng hari. Kaya naalipin ni Rothschild lahat sa bansa may utang sa kanya. Eh sabi ng Bible, alipin ng nagpautang ang may utang. So alipin ni Rothschild lahat eh. Eh si Rothschild, Israelite yan eh. Hawak ni taning yan. Sabi sa 1640 ng Revelation. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. Sino pinupuntahan ng mga sugo ni Satanas ng mga demonyo? Hari. Ano ba yung hari? Presidente. Saan? Buong sanlibutan. Ay, di United Nations. Hawak niya lahat yan. Kaya pagdating ng panahon na yun, pag nakapasok na yung Antikristo sa Jerusalem, itatayo na yung Temple of God. Kasi ibabalik ni Satanas yung pag-o-offering. Pagkatapos ng 3 years and a half, sasabihin niya siya yung Diyos. Doon magkakauhan ng Israel, tatakbo na. Magtatago sa Valley of Petra. Ngayon, doon ngayon lulusubin. After 7 great years of tribulation on the 7th year, lulusubin ng buong mundo ang Israel. Doon na tayo bababa kasama ni Kristo. Kasi ang unang pagbaba ni Kristo, tayo lang na makakakita, hindi buong mundo. Yung first na pagbaba ni Kristo, kukunin lahat ng anak ng Diyos, itatago doon sa langit, sa bahay natin sa langit. After 7 years bababa, kasama na siya. Bakit siya bababa? Kasi kukontrolin niya yung kalaban ng Israel. Pagpapatayin niya, lulusob yun eh. Kaya ang Euphrates natutuyo. Doon tatakbo mga kabayo galing from the north. Mga Russian, Chinese, Koreans. Eh ngayon, kita na natin kung sino magkakakampi. China, Russia, North Korea. Yung mga kabayo dyan, dadaan ng Euphrates. Ba't natutuyo ang Euphrates? Ginagawang ng iba yan. Ginagawang novelty. Kung ano-ano pinalalabas sa Euphrates. Hindi naman yun ang purpose na Diyos sa Euphrates. Ang purpose na Diyos, tatakbuhan ng kabayo yun sa Battle of Armageddon. Eh siyempre, para basahin mo, may lumalabas dyan ng mga ganito. Ang dami nakikita. Para mag-enjoy ka doon. Panlihis yun, talagang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, dadaan doon yung mga kabayo. Kasi talagang libo-libo, milyon-milyon lulusog sa Jerusalem eh. Sa isang salita ng Panginoon, patay sila lahat. At sabi sa Bible na, 7 buwan na maglilibing ang Israel eh. Tapos puro dumi lang, nakakahalat lang doon eh. So yun ang So yung plano ng Diyos sa atin, maging matalino, nasa yata, yan eh, James 4:13 yata. Tingnan natin kung tama. Kaya hindi pala 4:30, 3:13. Ang mali yung chapter. Pero tama ang verse. 3:13 pala. James 3:13, basahin natin.
Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ay tayo lahat. Bakit? Eh, may isip tayo ng Diyos eh. Sino ang mga tanga sa inyo? Eh, di yung unbeliever. Pero, kaya sabi dito, sino ang marunong at matalino sa inyo? Tayo, anak ng Diyos. So, ina-admit mo, matalino ka, anak ng Diyos. Ano gagawin mo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magagawa sa kaabuan ng karunungan. So, ipakita mo raw yung karunungan mo, katalinuhan mo sa pamumuhay. Eh, paano ka mabubuhay na matalino? Mabuhay ka kay Kristo. Philippians 1:27. Nililipad naman. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang pamumuhay daw natin karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang way of life is way of Christ. Ang magiging paraan ng pamumuhay natin dito, paano tayo mabubuhay sa paraan ng salita ng Diyos. Kasi yung mabuhay lang, maghanap buhay, madali yun eh. Kahit construction worker ka, mabubuhay ka. Eh, yung how to live. How do you know how to live? Do you know how to live? Paano ka mabubuhay? Ito sinasabi ng Bible. Sa inyo lamang pamumuhay, maging karapat-dapat kayo sa Ebanghelyo ni Kristo. So ang pamumuhay natin dapat ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating sa inyo, makita kong wala sa aking harap, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Na kayo'y matibay na nagkakaisa sa isang espiritu. We only be gathered together in one spirit, the Holy Spirit. Ang nag-i-ignite sa atin o bumubuo sa atin lahat Holy Spirit. Na kayo magkaisa ng kaluluwa sa pagsusumikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So magkaisa daw ng kaluluwa, ano yun? Isip, damdamin at kalooban. Magkaisa ang ating isip, magkaisa damdamin natin kalooban kay Kristo lang. In Jesus' name, alone. Amen.